everyone! Thank you very much for being here today. Kahit na Saturday, alam kong nandyan kayo at laging nakasuporta nitong ating channel dahil nag-aabang kayo sa finale ng kwento ni May. Oo, finale na ngayon. Hanggang part 3 lang ito. Hindi na masyadong mahaba. Pero anyways, bago tayo dumako dyan, thank you ulit sa mga nag-subscribe sa atin, sa mga naka-follow sa atin. Of course, para na rin sa mga laging nag-a-update, laging nagre-refresh kung meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Yung mga nagme-message talaga kapag walang upload. Mama Mia, walang upload ngayon? Kanina pa ako nandito, charot. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hello, ako kay Marvy Monticelio from Singapore. Oh, hi King, maraming salamat sa pakikinig. Margie Bautista from Jeddah. Yento Regidor from Cebu, maraming salamat. Loida Abilido, maraming salamat from Saudi Riyadh. Kay Lino Dizon. Lina Ladeza, maraming thank you. Hello rin kay Annalyn Morales, Frix Magno, maraming salamat. Dayan G.A. Ayun, hello rin kay Joy Joya, kay Rose Eunice, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagmamahal sa atin. Basti 588, thank you so much. Gimaras Girl, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern and to her husband, maraming salamat po sa laging pakikinig sa atin dito. Kay Christine Lanutan, maraming salamat sa iyo. Ayan, maraming salamat po dahil lagi kayong nandyan at nakikinig sa atin. Vigor Trex, kay Mer Dizans, maraming salamat. Hello rin kay Mylene Torres. Thank you so much sa iyo. Maraming salamat, Mr. Maharlika. Parang matagal nang hindi ko naririnig ang iyong pangalan dito, Mr. Maharlika. Patricia Yabres, maraming salamat sa iyo. Jen Valenzuela, Mommy Cooking Vlog, at sa lahat po ng ating tagapakinig na araw-araw tayong sinusubaybayan at minamahal. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin. Ito na po ang finale ng kwento ni May dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nga nila, when it rains, it pours. Akala ko yun na ang pinakamasakit na mararamdaman ko sa mga panahon na yun, Mama Mia. Akala ko yun na ang pinakamalaking pagsubok sa akin. Pero hindi pa pala. Tinignan ko po ang aking Bitcoin, Mama Mia. Chinat ko po yung tao na nag-invite sa akin doon. Siya kasi ang may hawak ng Bitcoin ko, Mama Mia. Then, sabi niya sa akin, ay may nangyari dawng scam. Lugmok na ako noon at pinagbagsakan na talaga ako ng lahat ng bagay sa mundo. Samantalang nasasaktan pa rin ako noon kay John, ay mas masakit ang katotohanan nang nalaman kong ako'y na-scam. Lumapit ako kay Neil at tinanong niya sa akin kung ayos lang ba ako. Nakaschedule na rin sa araw na yun ng 4:00 ng hapon ang kanyang surgery, Mama Mia. Wala na ako sa sarili ko nung kinuha si Neil para sa surgery. Tawag ako ng tawag dun sa mga upline namin sa Bitcoin, Mama Mia, pero wala na talaga lahat. Na-question ko ulit noon ng Diyos. Bakit? Bakit sunod-sunod? At bakit kailangan ako pang ma-scam? Ayoko na sa buhay kong ito. Pagod na ako. Gusto ko nang sumigaw sa loob ng ospital. Iyak ako ng iyak sa chapel ng ospital at nawalan na ako ng gana noon na humarap sa Diyos. Sinisi ko sa Kanya ang lahat. Nag-aalala ako noon, Mama Mia, dahil alam ko na pagkatapos ng surgery ay kailangan na naming magbayad sa ospital. Medyo malaki-laki ang halaga ng surgery na yon. At wala akong ganung kalaking pera para pambayad sa ospital at wala pa akong naiisip na solusyon para sa mga bills na nandoon kay Neil. Pinuntahan ko ang ward ni Neil. Wala pa siya at nasa recovery room pa nung mga panahon na ito. Tinignan ko ang bag niya at ang pitaka niya kung may pera ba siya. Merong konti pero hindi kasya yun.
At alam ko na pambili pa yon ng mga medicines na kailangan niya pagkatapos ng ospital at pagkatapos ng surgery. Meron pang pambili dapat ng pagkain. Speaking of pagkain, naramdaman ko ang gutom sa tiyan ko. Pumunta ako sa may likod ng ospital dahil bibili ako ng pagkain kasi baka mahimatay na lang ako bigla sa dami ng iniisip ko at sa dami ng problema ko tapos gutom na gutom pa ako. Mama mia, na-realize ko na ang dami-daming tao doon at nakapila pa. Akala ko kung anong meron kaya lumapit ako. Tapos may isang nanay na lumapit sa akin. Iha? Pumipila ka ba sa cashier? Cashier pala to, sa isip ko. Pero hindi ito yung cashier eh. Nasa kabilang banda ng building. Kaya dinala ko si nanay sa may cashier kasi parang nagkamali siya. So sinamahan ko na lang siya. Hindi na pala siya masyadong nakakakita kaya tinulungan ko na lang siya. Tapos pinaliquidate ni nanay ang babayaran nila. At dahil nandun ako Mama Mia ay pinaliquidate ko na rin kung magkano na at that point ang bill namin sa ospital. At nagulat ako nung pinaliquidate ko yun Mama Mia dahil burado na ang bill ko doon. Hindi pa naman ako nakapagbayad. Tinanong ko ang cashier kung anong nangyari at bakit paid na ito wala naman pa kaming pambayad. Ay, maayos na yan ma'am, wala na po yung bayad. Pakikilos na lang po nitong PhilHealth para marami pang delete dito sa babayaran ninyo in time na ma-discharge na kayo. Gulat na gulat ako Mama Mia, so bumalik ako sa ward ni Neil. Tapos, nandun na pala siya kaya nilapitan ko siya. Habang tinitignan ko si Neil ay si John pa rin ang nasa isip ko. Kinabukasan ay napansin ko na nanginginig si Neil. Sinabihan ko ang doktor at sabi niya, dala lang daw yun ng kanyang surgery dahil nilalagnat pa siya. Thankfully, Mama Mia, ay nakapagbawas na rin si Neil at nakaihi na rin. Masasabi mo raw talaga na successful ang surgery kapag nakautot, nakaihi at nakapagbawas na ang pasyente. Kinagabihan ay linagnat ulit si Neil at mainit na iinit ang kanyang ulo. Pagkatapos, dahil siguro sa nararamdaman niya, ay nasigawan niya ako at namura. Nagalit ako dahil minura niya ako kaya umalis ako doon. Hindi kasi madali ang pinagdadaanan ko na pag-aalaga sa kanya samantalang nag-aalaga din ako ng sakit sa puso ko. Umalis ako at pumunta sa cashier at kumuha ako ng updated bill. Mama Mia, nag-iisip na ako noon kung saan ba ako makakakuha ng pera dahil alam ko na meron pang mga doctor's fee na hindi nalagay doon sa pagpapaliquidate ko. Then, naglakad-lakad ako. May nakita akong maraming mga tao na may dinadalang mga papel at naghahanda para sa interview para raw mapaliit ang bill nila sa ospital. On that day, Mama Mia, ang ginawa ko ay pinasukan ko lahat. Natapos ako at bumalik ako sa ward at umiyak si Neil. Akala niya raw kasi ay iniwanan ko siya. Hindi raw niya alam kung saan ako nagpunta. Mama Mia, sabi ko, humingi lang ako ng tulong para sa bill. Kinagabihan ay nag-ring ang cellphone ko. Yung kaibigan ko pala na nagpakilala sa akin kay John ang tumatawag. May, nasan ka na? Laging naghahanap sa'yo si John. Pwede ba sabihin mo sa kanya na marami na akong problema kaya wag na siyang dumagdag pa? Sumasakit na ang ulo ko eh. May, andito siya sa bahay ng boyfriend ko. Sinakto niya talaga na nandito ako eh. Please naman, wag ngayon. Kasi natataranta na ako at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang dami-dami kong problema. I am not the problem. I will help you, just tell me. Biglang sagot ni John sa kabilang linya na inagaw na pala niya ang cellphone ng kaibigan ko. Baliw ka ba? Anong tingin mo ha? Na makukuha mo lahat-lahat at masosolusyonan mo lahat ng problema ko? Ano tingin mo? Lahat ng problema ko nadadala ng pera?
Nadadala ng gamit, nadadala ng mga material na bagay. Baliw ka na ba? Sana umuwi ka na lang dun sa pamilya mo. Galit na ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Makinig ka muna, May. Hindi kasi masosolusyonan ang problema mo kung ganyan ka. Hindi ko alam kung anong nasa isip mo. Please lang, John. Kahit ngayon lang, hayaan mo naman akong mag-isip ng para sa sarili ko. Lobat na ako noon, Mama Mia. Iyak ako ng iyak at napansin ni Neil na wala na ako sa ward. Nasa labas kasi ako ng ward nung mga panahon na yon. Pinahiga ko na lang si Neil at sabi niya, sorry raw dahil marami akong problema at nakadagdag pa siya sa mga iisipin kong problema. May kinuha siya sa bag, Mama Mia. It's a gold ring na may heart sa gitna, na may munting diamond. Naalala mo pa ba nung nag-take ka ng board exam last year? Actually, ibibigay ko sa'yo dapat to eh. I was planning to propose to you and prepare a surprise. Magdi-dinner sana tayo sa mall. Actually, itong singsing na to, binili ko pa sa kakilala ko na nasa UAE. Nag-meet kami dun sa mall. Kasi yung kapatid niyang may dala nito eh. It took me a year pero talagang binili ko to. And it took me another year para maibigay ko sa'yo to. May plano na sana ako pero nasira ang lahat dahil sa dami ng mga nangyari sa atin. Mama Mia, dun ko palang nalaman na talagang intensyon ni Neil na pakasalan ako. Pero hindi pa rin talaga ako sure dahil ang daming pumapasok noon sa isip ko. Inisip kong, yun ba yung babaeng kinatagpo niya na naka-yellow dress? Ginudge ko lang ba talaga si Neil without even asking kung kaano-ano niya yung babaeng yun? At niloko ko ba siya dahil sa pag-iisip kong niloloko na naman niya ako? So yung babaeng naka-yellow dress sa mall, nakausap mong magkikita kayong dalawang may dala nito? Ha? Bakit mo alam? Kapatid yun ng kasamahan ko sa barko. Sabi kasi niya sa akin may kapatid siya sa UAE kaya nakiusap ako sa kanya na magpagawa ng singsing at ipa-engrave ang pangalan mo at akin din. Gusto ko yung may heart tapos may munting diamond sa gitna. Alam mo ba dahil sa nakita ko yung message ninyo, nagbago ang paningin ko sa'yo? Nagbago ang iniisip kong nagtinu ka na dahil sa akin? Inisip kong talagang babaero ka na talagang makati ka. Kulang na lang ay pagpalit kita. Kasi lagi na tayong nag-aaway tapos pakiramdam ko hindi ka na kontento sa akin. Hindi ka na kontento sa iisang babae. Actually, gusto kitang isama doon kaya lang masisira ang surprise ko sa'yo, Mali. Pinakita ni Neil sa akin lahat ng convo nila, even yung picture ng babae na naka-yellow dress kasama pa ang anak nito. Kinuha ko ang singsing, Mama Mia, at sinarado ko ang box at binalik ko yun sa kanya. Sabi ko, mamaya na namin pag-usapan yun dahil marami pa kaming problema. That night, hindi ako nakatulog dahil yata sa konsensya at sa guilt na nararamdaman ko. Kinabukasan ay pinabili ako ni Doc ng mga gamot na kakailanganin ni Neil. Kasi akala ko ay makakauwi na kami sa susunod na araw. Then pagtingin ko sa wallet ko ay 2,500 na lang ang pera ko, Mama Mia. Akala ko nga hindi na kami makakauwi ng Cebu eh. Magsistay pa sana kami ng 1 month sa papa ko bago kami umuwi ng Cebu. Nung biglang tumawag ulit sa akin ng kaibigan ko. May, bigay mo sa akin ng GCash mo. Akala ko kung bakit kailangan niya ng GCash ko, Mama Mia. Sabi niya, may pinagtulungan-tulungan daw silang pera ng mga kaibigan namin. So ayun, binigay ko, Mama Mia. Sabi ko, babayaran ko yan kapag nagkapera ako.
Tinanong ko kung sinong nagbigay, imposible naman kasi na yung mga kaibigan namin sa dati naming trabaho dahil alam ko namang hindi ako close sa mga yon. At alam ko rin Mama Mia na hindi niya kayang magbigay sa akin ng ganong kalaking halaga dahil alam ko na may problema din sila sa pera ng pamilya niya. Huwag ka nang magtanong, basta gamitin mo ha. Kumusta na nga pala si Neil? Okay na siya pero magsistay pa kami dito sa Maynila for another month. Pumupunta pa ba dyan si John? Oo, laging nagtatanong kung kailan daw ang uwi mo, kung okay ka lang ba daw, kung nakakakain ka na, kung may budget ka ba raw. Ganon, marami pang tanong eh. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya. May, ayusin mo sana yung sitwasyon mo dahil pati ako nadadamay sa sakit ng ulo eh. Mas mabuti pa mag-usap kayong dalawa ni John para malaman nyo kung dapat nyo pa bang ipagpatuloy yan o hindi na. Nag-propose si Neil sa akin pero hindi ko sinagot kasi naguguluhan ako. Talaga? Uy, wag mong sasabihin na sinabi ko. Pero alam mo bang si Sir John, may plano din ata na mag-propose sa iyo eh. Sabi niya na tumatawa na para bang kinikilig pa sa kabilang linya. Baliw ka ba? Paano magpo-propose yun? May asawa na yon. Sinabi niya sa amin pero siguro talagang bingi ka no? Sabi niya wala na raw silang dalawa at hindi pa niya talaga asawa yun kung tutuusin kasi hindi naman sila kasal dalawa. Basta mag-usap kayo ha? Kasi ako yung namumroblema sa inyong dalawa eh. Nagulat ako sa nalaman ko. Bakit asawa yung term niya? Asawa yung term niya kasi siguro dahil may mga anak silang dalawa. Baka sila pang dalawa. Alam mo naman yung mga lalaki, mga manloloko, di ba? O siya, sige na, kayo na mag-usap dalawa kasi may duty pa ako. Mag-ingat kayo dyan. Dumating ang araw na uuwi na kami. Pumunta ako ng cashier at tinanong ko kung magkano na ang bill namin. Kasi nagpadala na sa akin yung kaibigan ko. And to my surprise, Mama Mia, nagulat ako dahil 0 ang babayaran namin. Wala nga talaga akong dapat na bayaran. Pinundahan ko si Neil at sinabi ko sa kanya. Akala niya yung PhilHealth niya ang dahilan kung bakit na 0 ang bill niya. Ang inisip ko, Mama Mia, baka siguro yung mga pinasukan ko at pinilapan at pinag-interviewhan kong mga tulong ang dahilan kung bakit na 0 yung kanyang bill. Umuwi muna kami sa bahay ng papa ko pero hindi kami nagstay doon. 2-story ang bahay ni Papa. Inisip ko kasi, Mama Mia, na baka mahirapan si Neil sa pag-akyat baba doon. Sa loob ng 1 buwan ay nasa Maynila kami at para kaming mag-asawa ni Neil. Ako ang taga-alalay sa kanya and everything. Doon ko nalaman ang lahat-lahat. May pa-surprise na pala siyang plano para sa akin at planado na talaga ang lahat. Yung babaeng kakita niya na may anak ay ang asawa din pala nito ay seaman din. Doon ko napagtanto, Mama Mia, that Neil is a good man. Mabait na lalaki si Neil. Siguro talagang pareho lang kaming immature at bata pa nung mga panahon na yon. Siguro hindi pa talaga namin alam kung paano mag-handle ng relationship at ng pag-ibig, lalo na kapag dumadaan sa matinding mga pagsubok at sitwasyon. Also, baka kasi iba na ang nakakarating na mensahe sa atin kapag nababasa lang natin ang mga text o chat. Kaya ganun ang nangyari sa aming dalawa. Matapos ang 1 buwan, Mama Mia, ay bumalik na kami ng Cebu. And I should say na kailangan ko nang isettle ang 2 relationships na meron ako. So pag-uwi namin, Mama Mia, dumiretso na si Neil sa bahay nila. At yung mama naman niya ang mag-aalaga sa kanya dahil kailangan ko nang makapag-relax kasi babalik na rin ako sa pagtatrabaho. COVID pa rin nung time na ito pero hindi na masyadong strict ang mga protocols. First thing na pumasok sa utak ko noon, Mama Mia, ay tawagan si John dahil kailangan naming mag-usap dalawa.
Nag-schedule na ako ng oras at araw. And then sabi ko, Mama Mia, isasama ko yung kaibigan ko. Dumating yung araw na nag-usap kaming dalawa ni John habang yung kaibigan ko ay nasa kabilang table lamang. Niyakap ako ni John, Mama Mia, at niyakap ko rin siya. Kumusta ka na, May? I miss you so much. Ngumiti ako sa kanya at dire-diretso ang naging tanong ko. Bakit kayo naghiwalay dalawa? Referring to his wife. Lagi na kaming nag-aaway eh. Ang dami-dami na niyang duda sa akin na meron akong ibang babae. Since wala pa ako sa lungsod ninyo na assign, ganun na talaga siya. Since nung nakapagtrabaho ako sa PNP, lagi na lang kaming nag-aaway dalawa. Selos ang lagi naming pinag-aawayan. Kada uwi ko, bunganga niya ang sumasalubong sa akin. Wala siyang tiwala sa akin until last year. Sinabi ko na sa kanyang maghiwalay na kami at susuportahan ko na lang ang mga bata. Hindi pa kita nakilala sa mga panahong to. Maybe may alam siya, maybe may mga nakita siya. Tapos hindi lang niya pinaalam sa'yo kaya siya nagdududa. Sabi ko, May, tapos na sa amin ang lahat. Hindi rin kami kasal dalawa. Pakakasalan kita, May. Hindi man ngayon pero sa tamang panahon. Pero willing na willing akong pakasalan ka. Pero John, hindi maaayos ang sitwasyon natin na ito. Hindi talaga sagot na maghanap ka ng iba para makaiwas ka sa mga problema ninyong dalawa ng partner mo. Babae din ako, John. At alam ko ang sitwasyon ng isang babae kapag nasasaktan siya. At nasasaktan ako para sa live-in partner mo. May wala na talaga kami. Kung gusto mo, pumunta ka pa sa amin tapos ipakikilala kita sa buong pamilya ko. May ginusto ko tong sitwasyon natin. Kasi kahit na sakit, kahit na masakit dahil alam kong may nil ka pa sa buhay mo, ay naging masaya pa rin ako dahil binigyan mo ako ng chance. Pero May, diba lagi ka namang niloloko ni Neil? Diba hindi ka na happy sa kanya? Mama Mia! Sa isip ko nung mga panahon na yon, bakit sinabihan ko si John ng tungkol sa mga sitwasyon namin ni Neil? Ano bang nasa isip ko nung nagkakilala at naging close kaming dalawa kung bakit ko inihayag sa kanya ang buong pangyayari sa amin sa relasyon naming dalawa ni Neil? Binadmouth ko si Neil sa lalaking ito. At gustong-gusto niya rin pala. Napaka-komplikadong sitwasyon ang napasukan ko. John, kung gagawin ko yan, magiging masaya kaya ako sa piling mo? Magiging masaya kaya tayong dalawa? Bakit naman hindi? John, mahal kita. At aaminin kong mas mahal kita kaysa sa kanya. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang saan? If ngayon pa nga lang, ang hirap-hirap na ng sitwasyon natin eh. Kung may plano ka, May, sana wag naman ngayon. Kasi hindi ko kakayanin eh. Lumuhod sa harapan ko si John at sakto namang tumayo ang kaibigan ko at lumapit sa amin. Nung nakita niyang lumuhod si John ay gulat na gulat siya. Kinuha ni John ang singsing, isang gold ring na may diamond. Tapos tinignan niya ako. Tinignan ko rin siya, Mama Mia. Ang totoo niyan, gustong-gusto kong mag-yes noon dahil mahal ko siya. Pero hindi ako sumagot. Gustong-gusto ko siyang yakapin. Pero ayoko kasi alam kong masasaktan ko lang siya at masasaktan lang din ako sa proseso. Huwag muna ngayon, John, please. Huwag ngayon dahil naguguluhan ako. Mag-aantay ako, May. Huwag mo lang akong iwan. Kung aalis na si Neil, dadalhin kita sa amin, promise. Ipakikilala ko ang buong angkan ko sa'yo at sasabihin ko lahat. Bigyan mo ako ng Facebook mo kung gusto mong magtagal tayong dalawa. Sabi ko. I asked even his second account, Mama Mia, para maintindihan ko lahat
At para makita ko lahat kung nagsasabi ba ng totoo si John sa amin o sa akin. Binigay naman niya ang mga hinihingi ko. Pinagpatuloy pa rin namin ang relasyon namin ni John, Mama Mia, pero nandun pa rin ang takot ko sa sitwasyon na pinasukan ko. Dahil sa COVID ay nagpaalam ako kay Neil na walang-wala na kami, kaya sana isang lamulan niya yung singsing na binili niya para sa proposal niya sa akin. Actually, hindi pa talaga ako umuo na magpakasal kaming dalawa kasi nga naguguluhan pa ako noon. At mas lalo akong naguluhan nung nag-propose din si John sa akin. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, na isang lamunan niya yung singsing dahil mahirap ang sitwasyon ngayon sa COVID. Humayag naman si Neil. Si John naman ay pabalik-balik at paulit-ulit na nag-aanyaya sa akin na pakasal na kami. Kaya medyo naguguluhan talaga ako sa mga panahon na ito. Mama Mia, pinadalhan din ako ni John ng copy ng kanyang Sinumar or Certificate of No Marriage na bagong-bago niyang kuha sa PSA. 2021, nakabalik na sa pagsakay ng barko si Neil. Open na rin ako sa pamilya niya. Naging mabait na rin ang mama niya sa akin at ang papa niya, pati na rin ang mga kapatid niya dahil malaki ang pasasalamat nila sa akin nung inalagaan at inalalayan ko si Neil sa Maynila nung nagpa-opera ito. Sa kanyang muling pagsampa ng barko ay binigyan niya ako ng freedom para magawa ko ang gusto ko. Mama Mia, si John ay tinupad niya rin ang promise niya sa akin na kikilalanin niya raw ang pamilya ko at ipapakilala niya ako sa pamilya niya. Willing naman din ako noon dahil gusto kong masagot lahat ng tanong sa utak ko. Then biglang 2 days before ang nakaschedule kong pagpapakilala sa kanyang pamilya ay biglang may tumawag sa akin. Hello? Please lang, hihingi ako ng tulong sa'yo para bumalik siya sa amin. Sabi nung caller na babae. Loading ako nung mga panahon na yon at hindi ko alam, Mama Mia, kung sino ang tumatawag sa akin. Pero may hint na ako na baka live-in partner yun ni John. Huwag mo namang sirain ang pamilya namin. Marami ka pang pwedeng makilala, huwag lang sana ang ama ng mga anak ko. Kaya ayon, nakumpirma ko ng live-in partner nga ito ni John. Ma'am, sorry ha. Sorry talaga. Pero sabi niya wala na raw kayo. Patawarin mo ako at sana wag kang mag-isip ng masama. At sana wag mong isipin na inaagawan ko kayo. Naiintindihan kita, ma'am. Nakikiusap lang naman ako sa'yo. Hindi pa tapos sa sasabihin niya yung caller, Mama Mia, ay biglang dumating si John at nagsalita. Love, anong gusto mo? Biglang pinatay nung babae ang tawag. Sino yung kausap mo, si Neil? Wala naman. Sabi ko at ngumiti lang sa kanya at sinabi kong uuwi muna ako dahil may emergency. Mama Mia, tinawagan ko yung number at ring lang ito ng ring hanggang sa wakas ay may sumagot na. Si John ba to? John, umuwi ka at mag-usap tayong dalawa. Sabi nung babaeng sumagot sa kabilang linya. Ako to, si May. Umuwi ako kasi pinatay mo yung tawag mo kanina. O, pinatay ko kasi narinig ko ang boses ni John. Mama Mia, sinabi niya sa akin lahat. Naiintindihan ko po ang part nung babae na meron din siya talagang pagkakamali dahil sa sobrang pag-overthink niya ng mga bagay-bagay. Paranoid din daw siya at nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kasi ganun ako dati kay Neil eh. Pero ako, napapagod lang talaga ako at hindi ko magawang humabol at hindi ko magawang magnag o magtatatalak kay Neil. Hindi ko magawang kumprontahin si Neil noon dahil ayoko ng confrontation at isa pa
alam ko naman na wala ring magbabago. And alam ko, Mama Mia, na ang pag-overthink ay mas lalong nakakasira ng relasyon. Mas lalong nakakalaki ng problema. At naiintindihan ko yon dahil overthinker din naman ako. Naiintindihan ko rin si John, Mama Mia, na baka napuno na rin siya sa live-in partner niya. Mga babae, kailangan talaga ng mga partner natin na kapag umuwi sila galing sa trabaho ay nakakapag-relax sila. Nakakaramdam sila ng safety sa ating pamamahay. Ang mga lalaki ay mahirap intindihin. Kasi tayong mga babae, kailangan talaga natin na transparent ang mga partner natin sa atin. Pero yung mga lalaki, pagod yan mag-explain. Pagod yan magsabi ng mga problema at pinagdadaanan nila. Kaya sinusolo nila kung minsan at tayo namang mga babae ay ibang iniisip natin kapag sinusolo na nila ang problema. Iniisip natin na baka may iba na silang pinagsusumbungan ng mga problema nila. Mama Mia, sinabi nung live-in partner ni John na hindi raw niya naisip na maghanap pa ng iba at hindi rin daw niya naisip na makakahanap pa ng iba si John. Kasi Mama Mia, ang buong akala niya ay pahahalagahan ni John ng sobra ang kanilang mga alaala, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Sa mga mag-partners dyan, mag-live-in dyan, if meron kayong problema, huwag nyo sanang hintayin na mawalan kayo ng communication dahil lang sa pride. I know, para sa mga lalaki, mahirap kaming ispilingin at intindihin ng mga babae. Pero dahil din sa amin na naguguluhan din kami sa inyo, naguguluhan din kami sa mga sarili namin, kaya at the end of the day, hindi namin kayo kinukumpronta. We give you peace. We give you home, life, reasons of happiness and family. Sana, yun ang maisip ninyo bago kayo maglihim sa amin. And to all the men and women, hindi rason ang paghihiwalay kapag meron kayong mga problema. Hindi rin masaya ang pakikipaghiwalay kapag hindi pa nasagot ang lahat ng bakit, nang may question mark pang nananatili. Kung para sa iyo tapos na, baka sa partner mo ay hindi pa. Dapat sana pag-usapan nyo ng mabuti para naman mapag-usapan ninyo ang setup ng inyong pamilya, lalo na kung may mga anak kayong dalawa. That time na natapos kaming mag-usap ng ex ni John, Mama Mia, ay ang dami-daming pumapasok sa utak ko. John is a good provider, a loving father. He will be a good husband, but for me, he will never be a good father at the eyes of his children and our children kung kaming dalawa man ang magkatuluyan. Nakikita kasi ng mga anak at ng mga bata ang shadow of sadness kahit na hindi ito ipakita sa kanila ng kanilang mga magulang. Alam ko yon. Alam ko dahil pinagdaanan ko yon. Nawala ang pagmamahal ng papa ko sa akin at hindi naging maganda yon para sa paglaki ko. Kasi every time na may nararating ako, pakiramdam ko ay hindi pa rin ako sapat. Every time na may naa-achieve ako, pakiramdam ko ay wala pa rin yung kwenta dahil hindi pa rin naman yun mahalaga kay papa. Mama Mia, alam kong mahal ni John ang mga anak niya. At mahal ko rin yung mga bata kahit hindi ko pa sila nakikita ng personal. At alam ko, Mama Mia, na ayaw nilang palitan ko ang mama nila. Alam ko na magiging masama akong babae sa paningin nila kung papatulan ko ang ama nila hanggang sa habang buhay. Alam ko na magiging masama ako sa kanilang mga mata dahil hindi naging maganda ang hiwalayan ng kanilang mga magulang. Alam ko, may maririnig akong mga masasakit na salita mula sa kanila. Alam kong sila ang pinakamas masasaktan sa nangyayaring hiwalayan ng kanilang mga magulang at ayokong pagdaanan ng mga bata iyon dahil alam ko sila ang magsasakripisyo at future nila ang maaapektuhan. Iniisip ko ang mga anak ni John, kaya I decided to finally let him go, kahit na masakit. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan
ang happiness ni John na magkasama kaming dalawa. Hindi ko rin alam kung magiging masaya ba siya na pinagpipilitan ko siyang bumalik sa pamilya niya. Ang daming rason, ang dami kong naiisip. But one thing I know is kailangan ko siyang kausapin at kailangan kong ipaintindi sa kanya na hindi madali ang sitwasyon naming dalawa dahil may mga bata nang involved. Ilang araw kong hinanda ang sarili ko para masabi ko sa kanya ng maayos ang mga arguments ko, para maipaintindi ko sa kanya kung saan ako nanggagaling. Tinawag ako ni Lola kasi Mama Mia, napansin na pala niya na namumroblema na ako sa mga nagdaang araw. Nakikita na pala niyang ang lalim-lalim ng iniisip ko at ang layo-layo ng tingin ko. Kinausap niya ako. At Mama Mia, inamin ko for the first time sa lola ko ang sitwasyong pinasukan ko at nagalit siya sa akin. Umiyak pa siya ng umiyak at tinanong pa niya ako kung saan raw siya nagkulang sa pagtuturo sa akin ng mga magagandang asal at mabubuting gawain. Pero kahit pa man galit na galit ang lola ko, ay pinayuhan pa rin niya ako, Mama Mia, at pinaintindi pa rin niya sa akin ang mga ginawa kong mali. Alam mo ba, May, yung papa mo, pagkawala ng mama mo, niyakap ka niya. Tapos iyak siya ng iyak. Tinatanong niya ang sarili niya kung paano kanya palalakihin. Na siya nga hindi niya alam kung paano disiplinahin ang mga kuya mo, kung paano disiplinahin ang sarili niya. Hindi niya alam kung paano kanya palalakihin, babae ka. Tapos busy-busy pa siya sa trabaho niya. Nahihirapan siya kung paano ipakita sa iyo ang pagmamahal niya. Tapos, gumawa pa siya ng sarili niyang pamilya. Kaya tuluyan kanyang napabayaan. Hindi mo man naramdaman, May, pero nahihiya ang papa mo sa iyo. Kasi pakiramdam niya, mas matapang pa ka pa kaysa sa kanya. Inisip ko noon, Mama Mia. Inisip ko kung talagang totoo ang mga sinasabi ni Lola. Bakit nga ba hindi showy ang papa ko na mahal niya ako? Tapos, hinayaan niyang pumasok sa utak ko na hindi niya ako mahal, na sinisisi niya ako sa pagkamatay ng mama ko, na kaya niya ako hindi matignan ng maganda at hindi matignan ng maayos. Dahil nakikita niya sa akin ang sakit ng pagkawala ng pinakamamahal niyang asawa. May, walang laging masaya pagdating sa pakikipagrelasyon. Kapag nag-asawa ka na, darating at darating ang panahon na hindi na kayo magkakaintindihan dalawa. Kaya respetuhin mo ang sarili mo. Hanggat hindi pa masyadong komplikado yung pinasukan mo. Hanggat hindi ka pa nabubuntis ng isa sa kanila. Ayusin mo ang sarili mo, hindi yung ganito na ikaw ang gumagawa ng problema mo. Ikaw ang gumagawa ng ikakasakit ng utak at puso mo. Ang dami kong naintindihan, ang dami kong napagmuni-munihan sa mga nangyari sa buhay ko dahil sa sinabi ng lola ko. Isa na dyan ay ang pagmamahal ko na hindi tama. Ang pagmamahal kong nasa mali. Kaya nakipagdesisyon akong makipagkita kay John, Mama Mia. Nung nagkita kaming dalawa ay agad niya akong niyakap at agad niya akong hinalikan. Hindi ako humalik sa kanya pabalik pero nginitian ko siya at niyakap ko rin siya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula noong mga panahon na yon. Pero alam kong kailangan ko nang simulan dahil hindi ko tumatatapos kapag hindi ko sinimulang magsalita. Kumusta ka na, love? Tanong niya habang hinahawakan ang mga kamay ko. Bakit hindi ka man lang tumatawag? Tapos, hindi ka pa natuloy sa pagpunta sa amin. Alam mo ba na nag-e-expect na ang pamilya ko at alam na ni na mama at ng pamilya ko ang tungkol sa ating dalawa? John, alam kong maiintindihan mo to. Naaalala mo naman ang mga sinabi ko sa'yo tungkol sa Pasko, di ba? Sabi mo aalagaan mo ko. Sabi mo,
Mamahalin mo ko. Love, gagawin ko lahat para sa'yo. Alam mo, yung mga pinagdaanan mo, that will be your past na. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Assurance ni John sa akin. Kaya nga, dapat past na. Pero love, kapag nasa'yo ako, I will live in my past eh. Mananatili pa rin ako sa nakaraan. It's a different situation pero ang alam ko hindi talaga ako magiging masaya sa piling mo. Kasi may mga anak ka na sa iba. At ang pangit naman tignan na hindi kayo naging maayos ng mama ng mga bata kahit sa hiwalayan ninyong dalawa. Bigla ay kumunot ang noo ni John. Ano nangyayari sa'yo? Tumaas ang boses niya at halatang galit na siya, siguro dahil alam na niya kung saan papunta ang usapan naming dalawa. Huwag mong sabihin sa akin na makikipaghiwalay ka sa akin, sabi niya sa malakas na boses. Mahal na mahal kita Jan, sabi ko at nag-umpisa ng tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Pinapakalma ko siya at hinahawakan ko ang kamay niya habang nagsasalita ako, Mama Mia. I need you and I love you. Pero kung magpapatuloy tayong dalawa, alam ko ito ang bagay na labis-labis kong pagsisisihan hanggang sa pagtanda ko, ang pagsama ko sa'yo. Naaalala mo na may ibang pamilya ang papa ko? Kaya lang ako, wala na akong mama, pati yung mga kuya ko. Pero ikaw at yung ex mo at yung mga anak ninyo, pwede pa kayong mabuo. May mga anak na naghihintay sa'yo. Hindi mo ba tinitignan ang pinagdaanan ko, ha, John? Gusto mo bang maging katulad sa akin ang mga anak mo? Gusto mo bang maging katulad nila ang mga ginagawa ko? Yung ex mo tumawag sa akin. Shock na shock siya, Mama Mia, nung sinabi ko yon. Alam ko may mali din siya. Inamin niya yun sa akin. Pero kahit na ganun, kahit may pagkakamali kayo sa isa't isa, alam mo bang inaantay ka pa rin nilang umuwi sa kanila? May ikaw na ang buhay ko. Ikaw na ang mahal ko. Iyak pa rin ako ng iyak, Mama Mia, kahit nagdidilim na ang paningin ko nun. At nakita ko ring umiiyak na rin si John. Magtatanong ako sa'yo, John, bakit hindi mo siya pinakasalan? Alam mo, siguro yun din ang rason kung bakit siya naging insecure, kung bakit siya napaparanoid. Kasi dalawa na yung anak ninyo tapos hindi mo pa siya inayang magpakasal. Kung alam mo lang kung gaano kasarap sa piling naming mga babae kapag inaaya kaming magpakasal ng lalaking mahal namin. Pakiramdam namin ay may assurance, may seguridad na hindi kami iiwan. Babae din ako dyan. Mahirap para sa akin na iniisip na nasa malayo ang mahal ko tapos hindi kami kasal dalawa tapos may mga anak na kami. Kung ako nasa kalagayan ng ex mo, magiging ganun din ako sa kanya. Hindi mo talaga siguro ako mahal. Okay na ako sa ganito eh. Siya yung hindi pa. Sabi ni John sa akin. May, hindi mo lang alam kung anong nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Please naman eh. Please naman magantay ka sa akin, please. Magantay kang maging maayos ang lahat. John, wala tayong kasiguruduhan at hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa bukas. Alam mo kung ako ang nasa kalagayan niya tapos nasa malayo ka, siguro mas grabe pa ang iniisip ko tungkol sa'yo. Siguro, pinalitan na kita, naganap na ako ng iba. Pero alam mo, mahal na mahal ka nung ex mo. Kasi kung ako ang nasa kalagayan niya, maghahanap na talaga ako ng iba. Kasi hindi mo ako binibigyan ng assurance, hindi mo ako pinapakasalan,
Malay ko ba kung may iba ka sa lugar kung saan ka na destino, 'di ba? Tapos dyan, kung magiging tayong dalawa, tapos maa-assign ka rin sa malayo, hindi rin tayo magiging masaya. Dahil ayoko ng ganun. Ayoko ng malayo sa akin. Diyan, kahit ito na lang ang huling regalo mo para sa akin. I want to start my life again. Alam kong magulong-magulo na ang buhay ko. Alam kong wala na ako sa saktong pag-iisip dahil pumasok ako sa ganitong sitwasyon. Alam kong malaking pagkakamali na pinapasok kita sa buhay ko. Pero ituturing ko na lang na leksyon ang pagdating mo sa buhay ko. And I hope ganun ka rin. And I hope maiintindahan mo ang mga sinasabi ko dyan. So hindi mo na ako ipaglalaban? Ganun ba? Yun na yun? Binago mo ko, May. Binigyan mo ng meaning ang buhay ko. Pero ikaw lang din palang wawasak nito. Tumayo si John at umalis. Kung alam lang niya kung gaano kahirap para sa akin ang iwanan siya. Hindi madali. Pero pinili ko ang peace ko, Mama Mia. Pinili ko na piliin ni John ang mga anak niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung talagang mapipili ni John ang mga anak at pamilya niya matapos ko siyang iwanan. Pero ang iniisip ko noon ay ang katiting na respeto na naiwan ko para sa aking sarili. Pag-uwi ko ay tinawagan ko ang kaibigan ko at sinabi ko sa kanya ang totoo. To my surprise, Mama Mia, nalaman kong yung pinadala ng GCash at mga ticket pabalik ng Cebu sa akin ay lahat ng yun ay galing kay John. Mas lalo akong nagsisi na hindi ko maintindihan. Mas lalo kong question, Mama Mia, kung tama bang ang desisyon kong iwanan siya. Alam kong mahal ako ni John. Alam kong he cares for me. Alam kong nagsinungaling lang siya sa akin dahil ayaw niyang iwanan ko siya. Kaya hindi niya sinabi sa akin kaagad ang tungkol sa pagkakaroon niya ng pamilya. Pero sana matutunan din niya kung paano maging open-minded. Sana matutunan din niyang intindihin kung saan ako nanggagaling. Kung bakit yun ang desisyon ko. Mama Mia, mula nung nagkahiwalay kami ni John, ay wala nang tagahatid sa akin ng grocery ko. Nakikita pa rin kami ni John, lalo na sa mga borders kung saan siya na-assign para mag-checkpoint. Nakikita ko pa rin siya kapag dumadaan siya kung nasaan ako nandun. Mahirap mag-move on. Then time has come, Mama Mia, na nagpaalam ang lola ko. Hindi ako nakapag-asawa. Hindi man lang niya ako nakitang ikinasal. But his last words for me, don't forget to ask from God. Actually, Mama Mia, marami ang dumating sa akin ng mga problema. Hindi ko na nga halos kilalanin ng Diyos eh. I know even ang iba sa inyo ay naka-experience din na tanungin ng Diyos. Na-questionin ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay nyo. Mabilis na lumipas ang 3 buwan mula nung mawala ang lola ko. Lumipas din ang mga buwan na hindi na kami nagkakausap ni John. Paano pa kami mag-uusap wala naman ang kami. Nakapag-desisyon din ako na pigilan na ang relasyon ko with Neil. Tapusin na ito. Si Neil, Mama Mia, ay naintindihan niya. Ang gusto niya lang na kung magkita man kami tapos wala pa kaming mga karelasyon, ay baka sa pagkakataon na to ay kami talaga daw ang itinadhana para sa isa't isa. Ako, patuloy pa rin ako sa trabaho ko bilang online teacher. Ako na lang mag-isa sa bahay. Wala na si Lola at yung mga kapatid ko ay may kanya-kanya na rin namang mga pamilya. Masakit na maiwang mag-isa. Masakit ang katahimikan. Minsan, Mama Mia, ay bigla-bigla na lang tutulo ang luha ko dahil nararamdaman ko na parang mag-isa lang talaga ako. Parang wala akong silbi sa mundo. Minsan, nakikipag-inuman ako sa sarili ko. May mga pagkakataon nga
na nakikipag-usap ako sa sarili ko para lang mailabas ko ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa natutunan ko ulit na lumapit sa Diyos. Mama Mia, wala namang naiwan sa akin o wala mang naiwan sa akin. Ang importante ay naayos ko naman ang buhay ko. Minsan pumapasok pa rin sa utak ko na paano na lang kaya kapag tapusin ko na tong buhay ko para matapos na rin ang mga paghihirap ng loob ko. Then habang umiiyak ako, pakiramdam ko ay nawawala ako sa tamang pag-iisip. Buti na lang at nandito yung matalik kong kaibigan. Kasama ko siya paminsan-minsan na naglo-long ride, lalo na kapag day off namin sa trabaho. Long ride, yun ang ginagawa namin. Kahit na maraming dumaan na mga pagsubok sa buhay ko, still, may mga mumunting rason pa rin para magpatuloy ako na mabuhay. Kapag nakikita ako na may maraming bata, kapag nakikita ko na may mga babies na itinatapon na lang at iniiwan na lang sa kung saan sa news, inisip ko, Mama Mia, maswerte pa rin talaga ako. Kaya dapat hindi ko sayangin ang buhay ko. After almost a year of forsaking God, ay pumasok ulit ako sa simbahan. Humingi ako ng tawad sa Diyos for everything, for forsaking Him, in not believing in Him. Wala na akong hiningi pa sa Kanya kahit na ano, kundi pagpapasalamat na lang sa araw-araw na binigyan niya ako ng buhay. Mama Mia, yung mga hindi ko po nabayaran nung na-ospital si Neil, I know he was there. Yung mga iniisip ko kung paano ako makakabayad sa ospital, kung paano kami makakasurvive, I know ang Diyos ang gumawa ng paraan para ma-resolve yun. Para ma-zero balance kami dun sa ospital. At kung ano-ano pang mga blessings. Alam kong ang Diyos ang may gawa nun, pero nung mga panahon na yun ay hindi ko ma-recognize na siya ang dahilan nun. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Mas nangingibabaw sa akin ang sakit at ang paninisi sa Kanya sa mga pinagdaanan ko. Sinabi ko sa Diyos na kung bubuhayin mo ako, Lord, sana bigyan mo ako ng rason para patuloy ako na magpakabuhay. Kasi ngayon pa lang, wala nang naiwan sa akin kundi puro sakit na lang. Mama Mia, dahil sa pagdarasal ko sa awa ng Diyos ay bumalik naman sa ayos ang takbo ng buhay ko. After a year ay nag-post si John, nakasal na siya. And guess who? Ikinasal siya dun sa ex niya. Dun sa live-in partner niya. Nakaramdam ako ng inggit, pero at the same time, nakaramdam din ako ng saya. Bakit? Nakaramdam ako ng inggit dahil sa wakas, ikinasal na sila. At naging masaya rin naman ako dahil pakiramdam ko ay ako ang naging dahilan kung bakit naging masaya at kumpleto ang kanilang pamilya. Napakaganda nung babae sa mga videos and pictures and I can see na masaya siya. Nakita ko rin ang sobrang saya sa mga mata ni John. Siguro nga dumaan lang ako bilang pagsubok sa buhay nila. Then Mama Mia, I continued living my life. And I saw a message na hanggang ngayon ay nasa akin pa rin. The biggest decision in our life is finding a husband. I keep that in my heart. Mama Mia, makalipas ang ilang pang mga buwan ay umuwi si Neil galing sa ibang bansa. Gusto niya pa rin akong makita, so nagkita kaming dalawa. Tinanong niya ako kung meron pa bang puwang para sa kanya dito sa puso ko. At magsisinungaling ako kung sasabihin kong meron pa. Mama Mia, it will be a very big challenge for both of us. Kasi alam ko, kailangan niya ng someone na worthy. Kailangan niya ng someone at deserve niya ang pagmamahal mula sa isang tao na buo. Ako hindi ako buo eh. Pira-piraso ako. Napaka-broken ko. Neil will be a good husband and will be a good father to his children. At unfair naman kung
ang babaeng makakatuluyan niya ay katulad ko na hindi handa na mahalin siya ng buo. Hindi siya ang makaka-restore sa akin. Alam kong ako lang ang makakaayos ng sarili ko. At alam ko rin, Mama Mia, na kahit sino pang lalaki, kahit gaano pa man siya kabait, gaano pa man siya kabuti, sa ngayon ay hindi pa talaga ako handa. Then, Mama Mia, Neil got married last 2023. He married a beautiful and amazing woman. Isang babaeng punong-puno ng mga pangarap at nakikita ko kung gaano kasaya si Neil sa kanya. Ngayon, si Neil at ang kanyang buong pamilya ay naninirahan na sa Canada. Alam ko kasi nange-stalk pa rin ako paminsan-minsan. Yun lang kasi ang happiness ko, Mama Mia na malaman kong ang dalawang lalaking naging bahagi ng malaki sa buhay ko ay nakatagpo na ngayon ng mga babaeng nararapat para sa kanila. Hindi easy na mag-let go ng isang taong alam mong handang isakripisyo ang lahat para lang sa'yo. Kahit na wala kang pagmamahal, kung minsan ay matitempt ka talagang hawakan ng taong yon kahit hindi mo siya mahal, para alang-alang na maging panakipbutas sa empty mong buhay. Pero sana wag mong gawin yon dahil hindi po maganda yon. Hindi po yun nakakabuti at ang mangyayari lang noon ay magkakasakitan lang kayong dalawa. Hindi mo magagawang magmahal ng buo ng isang tao kung hindi pa buo ang sarili mo. Kung hindi mo minamahal ng buo ang iyong sarili. So ngayon, Mama Mia, I committed myself to God. Sa Kanya na lang umiikot ang mundo ko. Meron akong isang estudyante sa online teaching ko na lagi talagang nakakausap ko dahil laging libre ang kanyang schedule to talk. Kapag kami ang magkausap, Mama Mia, ay wala po kaming klase o wala kaming mga module na sinusunod. Free talking lang, kumbaga. Chinese po siya, Mama Mia. Then he went to the Philippines. Tapos ako ang naging tour guide niya. Mabait siya. Hindi siya kasal. Gusto niya ang mga bata pero wala pa siyang anak. Pumunta siya dito last 2022. Hindi pa ikinasal si Neil noon. Oo, Mama Mia. 2022 pumunta siya dito at naging matalik kaming magkaibigan. 2023 nung sinimulan niya akong ligawan. And yes, I found love from my student. He proposed to me and we are now married. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan at baka i-search ninyo. Mama Mia, siya yung taong hindi ako minadali. Siya yung taong naging sandalan ko, naging kausap ko, naging human diary ko. Hindi niya pinaramdam sa akin ang romantic na pagmamahal agad-agad. Para siyang isang best friend sa akin. Para siyang isang marites na gustong-gustong malaman ang tungkol sa buhay ko. Hindi ko in-expect na babalik siya ng Pilipinas nung naramdaman niyang handa na ako. Actually, Mama Mia, 3 months pa lang kaming mag-boyfriend at girlfriend nung nag-propose siya sa akin. Kinabahan nga ako, what if hindi ako magustuhan ng pamilya niya o kung ano pa man. Pero to my surprise ay dinala niya dito sa Pilipinas ang mismong mama niya. Napakabait ng mama niya. Nagkasundo agad kaming dalawa. Kahit na Chinese descent sila, Mama Mia, ay talagang tinanggap ako ng buong-buo ng pamilya niya. Now, I am living here in China with his family. Mahirap nung una nung pumunta ako dito dahil hindi ako sanay sa kultura nila. Pero thankful ako sa mama niya kasi lagi itong nandyan para sa akin at alalayan ako. Nagtatrabaho ako dito at meron na po kaming isang anak. Napakabait niya, Mama Mia. Kapag nasa business trip ang asawa ko, ay hindi niya nakakalimutan na tumawag sa akin at biru-biruin ako. Actually, Mama Mia, kaya ako rin isinare ang aking kwento dito sa inyong programa, hindi para ipagmalaki ang mga ginawa ko noon na dumoble-doble ako ng boyfriend na namamangka ako sa 2 ilog o hindi pagmalaki sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko that I made it
na nandito na ako sa China ngayon, maganda na ang buhay ko. Hindi para ipagmalaki ang mga kasalanang nagawa ko, kundi para maging inspirasyon, lalong-lalo na doon sa mga young women out there. Gusto kong maging inspirasyon nila na sana kunin nila ang lakas nila from deep within, hindi sa ibang tao at lalong-lalo na hindi sa ibang lalaki. I know it's a long way run and sometimes pwede nating maisip na siguro hanggang dito na lang ako. Sometimes pwedeng hindi natin makita ang self-worth natin. Hindi natin makita ang halaga natin bilang isang babae. Pero ako, Mama Mia, as I look back my life, alam kong hindi madali. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko, but it was a gift. A gift from God para maging ganito ako katatag ngayon. And I am now reaping from all those tears, fears, doubts, hatred, revenge, and even forgot my self-respect. I lost my way, yes. Pero kahit na nawala ako, naligaw ako, ay nakahanap pa rin ako ng mabuting daan sa tulong ng Diyos. And ngayon, meron na akong wonderful family. At yun ang inaani ko sa ngayon. Yung pagpili ko sa sarili ko at pang-iwan ko kay Neil at kay John, yun ang isang malaking sakripisyo na ang nagiging bunga o ang naging bunga ay ang tinatamasa kong magandang buhay ngayon. I know na masasabi niyong, buti ka kasi may nahanap ka eh. Eh ako nito, wala akong ibang nahanap, walang ibang may gusto sa akin. Actually, akala ko rin wala nang magkakagusto sa akin. Akala ko rin hindi na ako makakapag-asawa. Pero hindi pala ganon. Kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang buong buhay mo, siya na ang bahalang mag-unfolds ng mga impossible miracles sa buhay mo. Ng mga klase ng pag-ibig na akala mo nung una ay imposible. Isang pag-ibig na hindi tinitignan ng utang, hindi tinitignan ng mga sakripisyo. Isang klase ng pag-ibig na walang reason at all. And to the person who is alone right now, just pray and continue. And I know you will find your way back. Hilingin mo lang sa Diyos. Kung wala ka mang makuhang sagot ngayon, maybe may inihahanda pa siyang mas maganda para sa'yo bukas. Para kina John at Neil, know that I am happy sa mga buhay na meron kayo ngayon at sa buhay din na meron ako ngayon. Patawad sa inyo kung nasaktan ko man kayo. Patawad kung nagawan ko kayo ng kasalanan at kung nasira ko man at some point ang mga buhay ninyo. Sana naging worth it ang mga karanasan natin para sa ligayang natatamasa ninyo ngayon. John, I'm so proud na pinili mo ulit ang pamilya mo. And to Neil, mabuti kang lalaki, mabuti kang tao. And you are the best thing that had happened to me, second to my husband of course. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat at sa pagbibigay mo ng oras. God will bless you, a lot of happiness and prosperity. Hanggang dito na lang. Now signing off, May. Grabe, ang ganda ng kwento. Aminin yun, 'di ba? Napakaganda ng kwento ng buhay ni May. Hindi man naging madali ang kanyang mga pinagdaanan, of course. Mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap pumili ng tao tapos mahirap bitawan ng taong alam mong may nakukuha ka. Alam mo 'yun, yung ganon. Pero naging matapang si May dahil kailangan niyang mapag-isa. Kasi in the time na mag-isa ka, all those times na you are alone, dun mo lang makikita ang Diyos. Kasi kapag maraming taong nakapaligid sa'yo, normally, hindi mo talaga siya makikita eh. Kapag merong mga taong nandyan lagi para sa'yo, hindi mo maiisipang hawakan ng kaniyang kamay. Pero
By the time na walang-wala ka na, by the time na wala nang kahit isa sa gilid mo at susuporta sa'yo, dun mo makikita ang napakalaking grasya at biyaya ng Diyos. Dun mo makikita ang napakalaki niyang pagmamahal. Isang pagmamahal na walang panghuhusga. Isang pagmamahal na handa kang saluhin kahit sa dami-dami ng kasalanang nagawa mo sa Kanya. Maraming salamat, May, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay. Medyo naguluhan man kami nung una, pero nairaos din naman. Charot. Anyways, maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon sa kwento ni May. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, alam nyo na ang drill. Like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel at wag nyong kakalimutan na turn on that notification bell para lagi kayong naa-update sa tuwing meron tayong video at kwento na inilalabas. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa walang sawa ninyong pagmamahal. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po, paalam at hanggang sa susunod nating pagsasama dito sa mga kwento na inyong kinagigiliwan. Bye!